sa mga andito sa Canada, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-invest dito sa Canada. So, kung kayo ay baguhan dito sa Canada, minsan nakaka-stress, lalo pag wala kayong kakilala na magturo sa inyo kung paano ba ang pag-invest sa Canada. So, sa akin dito, ang ginagamit ko ngayon is Wealthsimple Trade. So, dati ang gamit ko is TD. So, pero sobrang mahal ng fee every time na bumibili ako ng stock. Meron siyang fee na sobrang mahal. Unlike when you use Wealthsimple, free siya, free pagbili ng kumbaga pag bumibili ka ng stock or ETF, kumbaga free ang trading doon. So, yun ang kagandahan kasi kumbaga, yung fee pa lang sa TD, sobrang, parang, yung gain mo na yun. So, kung kayo ay baguhan dito, yun, ang pinaka-importante talaga is, kung anong web broker ang dapat ninyong gamitin. At yun nga, gamitin din nyo ang Wealthsimple. Yung TFSA ninyo. Ang kagandahan kasi ng TFSA, man yung price appreciation and yung dividend ninyo, wala siyang tax. So, yun ang kagandahan. Gamitin niyo ang TFSA, also RRSP. Yun yung kagandahan na merong ganito dito sa Canada, na kahit magbenta kayo ng stock, wala kayong babayarang kumbaga mga tax, except for RRSP. Ang RRSP is kung ninyo yan, kung i-withdraw ninyo yan, may tax yan. So, you need to know the difference between TFSA and RRSP. So, kung kayo ay baguhan pa lang, I suggest to use TFSA. Yun muna ang gamitin ninyo. And then, also, mag-concentrate kayo muna sa ETF. So, halimbawa, huwag kayong bumili ng sobrang dami. Kumbaga, sa ETF, kumbaga, siguro mag-concentrate kayo sa tatlo muna. So, isa sa mga paborito kong ETF is yung BDY. Ang kagandahan ng BDY, meron siyang price appreciation at the same time, meron siyang monthly dividend. So, kumbaga, kumikita kayo sa dividend at the same time, yung price appreciation din nito. And, ano pa ba yung isa na, meron pa yung isa na, ilalagay ko na lang dito sa kasi hindi ko ma-remember kung ano ba yun. Pero yun nga, pag kayo ay baguhan, hindi ko kumbaga i-suggest na bili kayo ng individual stocks. Pero kung kayo naman ay nagre-research or nagbabasa, then go ahead. Pero based on sa experience ko, I think sa akin, ang nagwo-work sa akin is ETF. Kasi nga, umaga wala akong time na magbasa-basa or ano man. So, nakakonsentrate ako more on ETF. Saka yung may dividend. So, and long term, yun yung mga strategy na tas yung every sahod, merong isa ikakaltas doon sa paycheck ko. So, yun ang ginagawa ko kasi parang yun ang nag-work sa akin. So, depende sa inyo kung paano ninyo gawin or paano mag-work ang pag-invest sa inyo. Kasi yun talaga is kailangan may disiplina ka. So, you need to budget yung sahod mo. So, sa automatic kasi sa akin kumbaga pagkakuha ko ng sahod ko, automatic na kinakaltas na doon sa Wealthsimple, sa TFSA ko, and then sa RRSP, and then kusa din siyang bibili kung ano yun. So, meron kayong doon mismo parang automatic na
meron kayong ano doon parang doon sa app or sa website, merong control doon na pwede ninyong gawin yung automatic na pag-buy every month or after 2 weeks na bi-weekly na paycheck ninyo. So, yun, I think it take 5 years bago ako nagkaroon ng confidence na mag-invest dito sa Canada. Kasi walang nagtuturo sa akin dito. So, kumbaga, parang natuto lang siguro ako sa panonood ng video, sa pagbabasa. So, yun ang ano. Kasi sa Pilipinas naman, ang ginagamit ko doon, Call Financial. Pero, not sure lang, pero honestly, sa Pilipinas, kumbaga parang, ewan ko, sa stock market doon, parang sobrang bagal ng pagtaas ng mga ano, or siguro mali lang yung nabili ko doon. Pero individual stock kasi ang mga yon. So, ewan ko kung may ETF doon na ano, or hindi ko lang alam. So, parang sa ngayon doon sa Pilipinas nakakonsentrate ako sa REIT. So, kumbaga more on dividend siya. So, hindi ganon kabilis ang price appreciation niya. Also sa ano pa ba ang kailangan kong i-discuss? So, kung kayo ay naghahanap kung anong gagamitin ninyo na ano, yun, suggest ko lang is well simple. Kasi yun talaga ang ginagamit ko. User-friendly siya. Madali siyang gamitin, lalo pag baguhan ka. So, doon yung buy and sell. Tapos, i-fund mo lang yung account mo through online. So, parang i-connect mo lang yung bangko mo doon. Tapos, ang kagandahan pa sa RRSP, yung every end of the year, pwede mong i-print kasi andun mismo yung document na kailangan mo for your application ng tax refund. So, yun, ilalagay ko sa description sa baba yung link ng Wealthsimple na ginagamit ko. Kasi minsan mahirap kasing kumbaga ang daming scam ngayon. So kailangan maingat tayo kung ano yung website na ginagamit natin. So yun ang pinaka-importante, yung web broker, kailangan legit yan. And then yung account natin, sobrang dali ka. Kahit nga nasa work ako, minsan break time ko, pag meron akong dividend, kasi yung dividend ko kasi, hindi ko na wini-withdraw yan. Ang ginagawa ko, ginagamit kong pambili ulit. So, kahit nasa work ako, or kahit saan ako, pag yung Monday to Friday, tapos yung nasa open yung stock market dito sa Canada, then yun, anytime pwede akong bumili. So, yun ang kagandahan. So, sobrang dali na mag-invest sa stock dito sa Canada. So, yun, kung may tanong kayo, just comment lang kayo dyan sa baba. Thank you for watching.